Bilang ng mga nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro umakyat na sa 55. Ang detalye ihatid live ni Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Chris, napapatuloy na search, rescue at retrieval operations lumobo na sa 55 ang bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa ground zero ng pagguho sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Limitado na lang sa mga rescuer ang pinapapasok sa ground zero ng pagguho sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Tila naging ghost town na ang mga bahay. Makikita sa di kalayuan ang gabundok na lupa na itinambak na galing sa guho at mga nagtatrabahong bakho. Wasak at hindi na makilala ang isa sa mga bus na nahukay mula sa guho. During nakita yung bus, kinabukasan, nakita yung unit, wala talagang tao doon sa mga bus. Maliban doon sa isang jeep na nakita. Pero yung bus, pero mga after 3 days na kita yung ilalim ng bus, mayroong doon pa na may nakitang tao. Maingat ang mga rescuers sa paghukay at sa paglilipat sa body bag ng mga nakikitang bangkay. Tumulong sa rescue operation ang ilang tauhan ng minahan. Katuwang din sa paghahanap ang rescue dog ng Coast Guard Southeastern Mindanao na si Apa, na siyang nakatunton sa 3 taong gulang na batang survivor at ilan pang mga patay. Pagpapahingahin muna siya, pina-check up siya sa provincial veterinarian at binigyan ng vitamins bago muling sumabak. Ang tauhan ng minahan at batang 3 taong gulang na parehong nakaligtas sa pagguho, ikinuwento ng ama ng bata kung paano naiwan at natabunan ang bata, nakatatandang kapatid nito at kanyang asawa. Kasama sila sa dalaga. Ang dalaga man ang nagdala palabas. Kasi sabi ng mama, lang, dali mo yung bata palabas. Binisita sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nangumusta at nagpaabot ng tulong. Yung kasama niya na okay na. Patay na. Ilibing namin kahapon, nasa yung ina niya. Dinalaw rin ni Secretary Gatchalian ang punerarya kung saan nakalagak ang ilan pang mga nasawi. Nag-abot din siya ng burial assistance sa mga naulila. Nanguna rin siya sa pamimigay ng cash assistance at relief packs sa evacuees na nasa Nuevo Iloco National High School. Landslide-prone area ang barangay Masara, batay sa pagsusuri ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng Department of Science and Technology. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, handa raw silang magpatupad ng no-build zone policy o maghigpit at pagbawalan na ang pagtatayo ng estruktura sa mga lugar na posibleng gumuho. Governor really expressed na they are going to implement na the no-build zone. Kasi pini-impose talaga ng MGB. So the governor said she has to share with the sentiments of and the policy of the MGB that there will be a no-build zone policy. Chris, ika-6 na araw mula nang mangyari ang pagguho ay pahirapan na umano ang pagkilala sa mga bangkay. Pero ayon naman sa National Bureau of Investigation na sila nagsasagawa ng post-mortem examination ay ini-examine nila ang fingerprint at ang mga gamit na kasamang nahukay sa bangkay. Chris. Maraming salamat, Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao.